Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Amphitheater sa Barangay Kapitolyo at isineselebrate po ngayon ang Philippine Children's Month Celebration. Nandito po si Mayor Vico Soto, si Vice Mayor Jojo Kowerski, si Councilor Angelo De Leon at nandito rin po si City Health Officer Dr. Panaliga. At nandito rin po ang mga estudyante, mga kabataan galing sa iba't ibang eskwelahan ng lungsod ng Pasig. Marami po dito mga freebies, mga free foods, pack, at saka mga giveaways. Galing po sa mga iba't ibang sponsors ang mga freebies dito. Mga giveaways, tama ba? So, i-ready na yung mga bags ninyo, mga bata, i-ready ninyo, ha? Para at least, mas marami, mas makakakita po kayo dahil talaga naghanda po ang ating mga sponsors ng mga regalo para sa inyong lahat. Ganon. So, pwede na ba natin simulan ang ating programa? Yes, since nandito naman po ang ating mga hinihintay, lalo na po ang ating mga officials from the city of Pasig. Isang makabatang araw po, Pasig. Welcome to the third. Next, ang ating children in street situation sector. Nandito na po ba sila? Ayan. At ang pinakahuli, ito na. Hindi magpapahuli kahit hindi na po sila bata. Ang ating BCTC representative from the 30 barangays of Pasig City. Ayan. Ayaw po ninyo umiyaw? Bakit? Okay, grabe! So much 100% ang pinakita yung energy. Isa pa nga sa lahat ng magaganda at gwapo sa loob ng hall na ito. Magsigawan naman kasama pa!
developmental protection and participation. Muli, magandang umaga at ganang hapon para mamaya. Maging masaya tayo sa araw na ito. Gaya na nasabi ng ating MC, marami tayong mga gawain, mga activities, at pagpatunay at pagpag-highlight sa ating lahat ng activities na umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Mga kasama, tinatawagan ko po si Magay Sanz, Berlindes Cabezas at Jackson Amaya. Palakpakan natin po ang ating Child Representative. May I also address our City Mayor, Vice Mayor Robert Joyce, and City Councilors, Senator as elected child representatives to the for children's matters. Congratulations, our 2024 elected child representatives. Everyone, a round of applause naman to our child representative. And now, to give us his annual State of the Children's address as one of the most anticipated part of the National Children's Month celebration. Everybody, sabay-sabay po tayong pumalakpak at tumayo for our beloved local chief executive, Honorable City Mayor Victor Reyes Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayo dito sa Capitolio Amphitheater? Yung mga nakaupo sa taas, okay na ba kayo? Buhay na buhay po ba tayo? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito sa ating event ngayong umaga. Siyempre sa ating Vice Mayor, Dr. Jaworski, Councilor Angelo De Leon, kay Dr. Panaligan, at lalo na sa ating punong abala ngayong umaga. Martes, maraming salamat po ng ating CSW sa lahat ng mga kasama natin. Mag-roll call po ba tayo? Sa lahat ng mga tao na dito. Ganun na lang para isahan na lang. Baka may walang nasang tao. Nasa ng mga kabataan natin. Parang medyo mahina po. Nasa ng mga kabataan natin? Nasa naman po ang mga hindi na kabataan? Nagkalito natin. Pinagagala ko po na i-present ko sa inyo ang ating mga accomplishment at milestone para sa ating mga kabataan sa lungsod ng Pasig, sa panguna ng inyong lokal na pamahalaan, sa pagkikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders, gaya ng nasyonal na pamahalaan, gaya ng DSWD, at gaya ng pag-asa at sa pagpapaunlad ng ating bayan. Kayo ang pag-asa, kayo ang magpapaunlad sa ating bayan. Totoo po yan, hindi yan basta sinasabi lang natin. Sana sinasa puso natin at sinasa buhay ang mga salita niya. Kaya ang mga programa, proyekto natin ay nagpapatunay na ang ating panatang dito sa ating panatang na isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat bata. Yan yung i-present ko po sa inyo, inilang sa mga proyekto, hindi ko po babasahin ng lahat ng mga detalye, pero papasadahan na lang po natin. I-request ko lang po na huwag itapat sa akin ang electric fan kasi ang aking mga papel dito ay nagsisili para. Maraming salamat po. Tapat niyo na lang po kay na Dr. Panaligan. Napakawisan ko si Dr. Pia. Meron tayong bagong Book on Books Library at Reading Program. Meron po tayong pilot Animal Assisted Therapy. Ito nakakatuwa po mga may trauma po natin sa mga Animal Assisted Therapy.
Yung first proud po tayo sa ating first 1,000 days dietary supplementation program. Sa kasalukuyan meron po tayong 800 na pregnant and lactating women na bibigyan po ng mga nutritional supplements at healthy meals. Meron po tayong bago po na education on wheels program. At meron din tayo mga bagong polisiya gaya ng Ordinance Number 19 sa tulong ng ating City Council, Ordinance promoting a smoke-free environment, Ordinance Number 20 naman ng 2025, itong ordinance para protektahan ng mga kabataan mula sa harmful impacts ng mga food and beverage marketing, ng junk food and healthy foods. Una po, ating karapatan para masilang at mabigyan ng sapat na pangailangan upang mabuhay ng maayos ang ating right to survival. Tumutulong po ang ating LGU para sa adoption process. Alam po natin ang adoption process sa Pilipinas medyo mahirap, medyo talagang masalimuot na nyo. Kapasalamat tayo sa nasyonal dahil ginagawa na nilang mas simple. Nakita ko po, nag-streamline sila. Tayo, tutulong tayo. Number of clients served mula 2022, marami na po. Pero maganda po dito, ang pinakamataas na bilang, 59 ang kliyente na tulungan natin para makapag-adapt, maging legal. Hindi lang po basta naalagaan natin, mas maganda gawin legal para din po ito sa kapakanan ng bata. The health services, siyempre right to survival, nakatali po ito sa kalusugan din natin. Gusto natin nilusog ang mga batang pasigilyo. Sa paumunan ng City Health Department, tuloy-tuloy po ang ating basic oral health care services sa lahat ng sectors. Ito po ilan sa mga servisyo natin. Gaya ng fluoride varnish na tayo pang basic oral health care components. Health services mula sa family planning, prenatal check-ups, deworming at pagbabakuna. Adolescent care mula sa dental care ulit, iron supplementation, konsultasyon medikal, wellness consultation, HIV, AIDS screening, at social security. Meron po tayong tulong para sa mga 4Ps. Gusto natin malakas sa mga pamilya pasigilyo. 4Ps program natin, may mga iba't ibang tulong natin. At syempre, meron tayong ibang mga programa gaya ng pre-marriage orientation, counseling, family day celebration natin, reintegration ng ating mga children in conflict with the law sa kanilang mga pamilya, komunidad, at iba pa. Susunod po ang ating karapatan para lumago ang kaalaman, kakayaan at talento. Ito po yung tinatawag nating right to development. Una po rito, ating Early Childhood Care and Development, ECCD. Minsan mas kilala sa salitang daycare. Ito po, alam natin yung batas niya Congress, medyo mag-level up din ang ating mga ECCD. At ang ating mga Child Development Center, meron po tayong 7,580 na naka-enroll at syempre tinutulungan din natin. Dahil hindi po kaya ng public lamang, tutulong din tayo sa privado gaya ng sikapin. Merong 7 sektor ng sikapin na may regular financial assistance sa atin. At meron din po tayo financial subsidy sa mga naka-enroll sa iba pang ECCD sa halagang 3,000 pesos per learner. Sa 4 na private learning centers po yung ina-attendan nila. Supervised neighborhood play, dumami po ng konti ang bilang natin itong nakaraang school, itong tinusulir. Yung Pag-asa Youth Associations para sa mga out-of-school youth na gusto po natin talagang tutuhan din ng out-of-school youth. Marami tayong mga bago din at improvement para sa programa natin dito. Child-friendly spaces, kung mapapansin po ninyo, sa Mega Market, meron na rin po tayong child-friendly space. Maaaring tayo isa sa una o baka tayo ang una na gumawa po nito. 35 na ang mga kabataan na pumapasok puro. Pag may mga evacuation site tayo, kaya pagkakapon, meron pong sunod sa Malinaw, sinisiguro natin na may maayos tayo mga child-friendly spaces sa evacuation sites o centers po natin. Passing scholarships. Isa po ito sa pinaka-importante at pinakamalaking programa ng inyong lokal na pamahalaan. Pumapalo na po sa 26,000 ang ating beneficiaryo sa regular scholarship program natin.
Yung mga minsan nagkakaproblema sa grades na dating scholar, madalas napupunta po sila doon naman sa chip-in. Tapos itong nakaraang taon, na i-doble natin yung bilang ng chip-in scholarship natin. 1,000 na po sila. At siyempre, yung Pag-asa Scholarship, may akda niyan. Wala na po iba kung ano yung ating Vice Mayor Dodot. Nagsimula tayo, 1,500 beneficiaries sa unang school year. Ngayon po, Pag-asa Scholarship, ito po yung college education. Kung hindi ka nakapasok sa PLP, private education, sa PCC, sa Arellano, buong tuition, may konting dagdag pa sa allowance. 3,387 na ang beneficiaryo o scholar natin sa Pag-asa. Napakarami na po at naniniwala ako na ang bawat isa sa 3,387 beneficiaries na ito ay meron ding katumbas na mas marami pang matutulungan yung mga pamilya nila at yung mga komunidad nila ay ma-uplift dahil po sa programa na ito. Siyempre para sa ating mga nasa K-12 or 140,000 o 150,000 po ito, meron po tayo school supplies, uniforms, meron pa tayo 1,500 pesos na internet connectivity allowance. Doon pa po yan sa Malusog na Batang Pasigueño na hindi lang po food packs, kundi pati yung mga check-up natin, kaya yung check-up sa mata at iba pa. Sports. Grassroots sports development na tinututukan din po natin. Ito, nagkaroon tayo ng Pasig Olympics Selection Tournament para sa Batang Pinoy. At sa Batang Pinoy naman, ay tayo po ay nag-back-to-back national champions. Ikatlo, ang ating karapatan para maproteksyonan sa anumang uri ng pang-aabuso, panganib, at karahasan. Ito po yung tinatawag natin right to protection. Siyempre, meron po tayo mga tinatawag nating regular interventions. Busy-busy po lalo dito. Lalo na ang ating CSWDO. Yung mga street children, yung mga pamilya nila, regular tayo nag-reach out. Ito isa sa mga mahirap po dahil alam niyo naman sa Metro Manila, ang mga boundary natin ay gulo-gulo. Ibig sabihin na siyempre tayo sa jurisdiction natin, nakikipagtulungan din tayo dahil yung isang linggo, meron tayo operations sa pakikipagtulungan sa Mandaluyong. Ipo-coordinate din tayo sa Mandaluyong, sa Quezon City, sa Caqueta, sa Taytay, sa Taguig. Boundary kasi natin, talagang pag mga homeless, street children, hindi naman sa pero tuloy-tuloy ang trabaho dyan. Dahil pag natapos natin lahat, makapag-reach out tayo sa lahat ng nasa jurisdiction natin, meron naman galing sa ibang lugar, pupunta ulit dito sa Pasig. Kaya tuloy-tuloy lang po, hindi po tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa. Reach out lang tayo ng reach out ng mga interventions na pwede natin gawin. 2025, nasa 96 clients, yung children 12 Produlo, nasa 84 clients for 2025, di ba pinapos ang taon, mga need for special protection, nasa 82 din po ito. Meron din tayo mga special cases, gaya ng child abuse, drug use, mga cyber crimes, mosaic, children engaged in child labor. Maganda po ang ating mga intervention, may ipagpagnayan tayo, kanino dapat ang ipagpagnayan. At sa totoo, sa libo na rin ang natulungan natin dito. Iba pang regular interventions sa mga children at risk po natin, intervention program for teen moms, at marami pa pong iba, hindi ko na po isa-isa rin lang. Child protection measures natin, ito po. Ang susunod naman po ang ating karapatan para makalahok sa gawain patungkol sa mga bata o sa ating mga kabataan. Ito po yung tinatawag natin na right to participation. Gusto po natin kasama ang bawat sektor, gaya ng ginagawa natin sa senior citizens, gaya ng ginagawa natin sa persons with disabilities, gaya ng ginagawa natin sa health sector, at iba pa. Gusto natin mga kabataan ay hindi lang basta tinutulungan o ginagabayan, gusto natin ang kabataan ay being
kanina, yung mga child representatives natin or youth representatives, pwede rin yung tawagin yung representative, partnerships with CSOs and NGOs, at syempre partnerships sa ibang mga NGO gaya ng Tahanan ng Pagmamahal, Children's Home, ang Apinas, yung Community Learning Hub natin, Bayan Teacher ko, Cyber Guardians PH. Natututo rin tayo mula sa expertise nila at syempre may mga ginagawa din silang intervention program. Minsan hindi natin kaya na pagtulungan tayo sa kanila. Child-friendly governance. Nakita niyo rin naman yung mga kasama natin sa local special bodies. Ito po ang kasama rin ito. Yung mga local special bodies natin dahil ng LCPC, Bausi, at iba pa. Ito po yung mga numbers. Ito na po i-debate. Pwede rin naman po i-check kung meron pong interesado. Regular na meeting at hindi lang po basta regular na meeting. Hindi talagang pinag-uusapan ng maayos sa mga issue, mga panuhala para mapaganda pa ang mga interventions, programa at proyekto natin. Ito po iilan sa mga awards na natanggap natin 2025. Sama po dito ang Green Banner Seal of Compliance, LGU, Best LGU tayo in Nutrition Governance. Kita natin maganda yung nutrition program natin. Gusto natin abot ng mga kabataan ng ating potensyal. Hindi ko na isa-isahin, pero yan po ang layunin talaga natin dito. Gusto natin maprotektahan ang mga kabataan, gusto natin matulungan ang mga batang pasigityo, mga batang pasig. At higit pa rito, gusto natin na ang mga batang pasig ay maabot nila ang kanilang hindi kalahati lang sa potensyal nila. Hindi 90% o 99% lang sa potensyal nila. Tayo po sa lungsod ng Pasig, kasama ang bawat stakeholder na nandarito sa amphitheater na ito. Magtulungan tayo, magkaisa tayo, paigtingin pa natin ang mga programa at proyekto natin para maabot ng Batang Pasig ang kanyang buo 100% na potensyal bilang mamamayan at bilang individual. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. God bless Pasig City. God bless sa mga Batang Pasig. Thank you very much, Mayor Vico, for the very inspiring message. And I know indeed we felt how children and youth through your leadership matters. We hope for your continued support for our next day of the Children's Adidas. For now, Honorable City Mayor Vico Soto to the signing of the Pledge of Commitment. Towards me, of course, our City Councilor Angelo De Leon, the LCPC members, our sponsors, special guests, and our department head of Teresa Villones. At this point, ladies and gentlemen, we are now witnessing signing of the Pledge of Commitment led by our very own City Mayor, Honorable Victor Mares and Soto, and of course, our City Vice Mayor, Lolo Jaworski, City Councilor Angelo De Leon, and of course, the members of the LCPC, special guests, and department heads. Became part of the success of our whole month celebration and implementation to the activities for this 33rd National Children's Day. Hanggang dito na lang po ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at para po sa mga bago pa lang sa ating channel, welcome po ang lahat. Before we call on the following Bye! sponsors,